Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay muli magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon at tayo po ay nandito na po tayo sa Samuel chapter 14 at ang aking pong isi-share ay dito po sa verses 1 to 8 po. At ang sinasabi nga po rito sa talatang ito, ang tagumpay ni Jonathan sa Michmas. Isang araw, lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, sumama ka sa akin at liligid tayo sa kabila ng kampo ng mga Pilisteo. Si Saul noon ay nasa labas ng Gibeah, sa ilalim ng isang puno ng granada. Sa ilalim ng isang puno ng granada sa Mekron, kasama ang may 600 tauhan. Naroon din ang paring si Ahiyas na anak ni Ahitob, kapatid ni Ikabod at apo ni Pinehas, na anak naman ni Eli, ang pare ni Yahweh sa Silo. Dala ni Ahiyas ang ipod. Walang nakakaalam sa lakad ni na Jonathan. Ang magkabilang daan ang binabantayan ng mga Pilisteo ay mataas na bato. Boses ang tawag sa isang panig at Siniman ang kabila. Ang isa ay nasa gawing hilaga sa tapat ng Michmas at ang isa naman ay nasa timog sa tapat ng Gibeah. Sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilistenyong ito. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o kakaunting tao. Sumagot ang tagapagdala niya ng sandata, kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako anuman ang mangyari. Mabuti kung ganon. Sabi ni Jonathan, tatawid tayo, magpapakita sa kanila. Hindi tayo magpapakita sa kanila. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po muli sa ating lahat at babasa po ulit tayo sa ating daily devotion dito po sa 1 Samuel chapter 14 verse 9 to 16. Kung kanilang sabihin ganito sa atin, kayo'y maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo, ay maghintay nga tayo sa ating dako at hindi natin aahunin sila. Ngayon, kung kanilang sabihin ganito, ahunin ninyo kami, aahon nga tayo sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay at ito ang magiging tanda sa atin. At kapwa nga sila nagpakilala. At sa pulutong ng mga Pilisteo at sinabi ng mga Pilisteo, narito ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay na kanilang pinagtagpuan. At sumagot ang mga lalaki sa pulutong kay Jonathan at sa kanyang tagadala ng sandata at sinabi, ahunin ninyo kami at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay. At sinabi ni Jonathan na kanyang tagadala ng sandata, umahon nga na kasunod ko sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel. At gumapang si Jonathan ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa at ang kanyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. At sila ay nangubuwal sa harap ni Jonathan at ang mga yaoy pinagpapatay ng kanyang tagadala ng sandata na kasunod niya. At siya ang unang pagpatay na ginawa ni Jonathan at ng kanyang tagadala ng sandata. Sa may 20 lalaki sa mga pagitan ng kalahating akre ng lupa. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento sa parang at sa buong bayan. Ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig din. Lumindol sa gayoy nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. At ang mga bantay ni Saul sa gaba ng Benjamin ay
tumanaw at narito ang karamihan ng nawawala at sila'y nagparuot parito. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 14 verse 22 to 27. Pati ang mga Israelita nagtatago sa kabundukan ng Ephraim ay sumama na rin sa pagsalakay sa mga Filisteo. Ang labanan ay umabot sa kabila ng Bet-aven at ng araw na yon, iniligtas ni Yahweh ang Israel. Ang mga Israelita ay nanghihina sa gutom ng araw na yon, ngunit walang manghahas kumain sapagkat mahigpit na ipinagbabawal ni Saul ang tumikim ng pagkain bago lumubog ang araw, hanggang hindi nila nalilipol ang mga kaaway. Nakarating sila sa isang kagubatan na sagana sa pulot. Pagpasok nila rito, nakita nilang umaagos ang pulot, ngunit hindi sila tumikim dahil natatakot sila sa sumpa ni Saul. Palibhas ay hindi alam ni Jonathan ang tungkol sa sumpa ng kanyang ama. Itinubog niya sa pulot ang kanyang tungkod at sinisip at ito at nagliwanag ang kanyang paningin ng labo na dahil sa gutom at pagod. Amen. Samuel chapter 14 verse 23 to 29. Gayon, ililigtas ng Panginoon ng Israel ng araw na yaon na ang pagbabaka ay napalipas sa Bet-aven. At ang mga lalaki sa Israel ay namanglaw ng araw na yon, sapagkat ibinili ni Saul sa bayan na sinabi, sumpain ang lalaki na kumain ng anumang pagkain hanggang sa kinahapunan, at ako'y nakaganti sa aking mga kaaway. Sa gayon, walang sino man na bayan na lumalasap ng pagkain. At ang buong bayan ay napaparaon sa gubat at may pulot sa ibabaw ng lupa. At nang dumating ang bayan sa gubat, narito ang pulot ay tumutulo, ngunit walang tao na naglagay ng kanyang kamay sa kanyang bibig, sapagkat ang bayan ay natakot sa sumpa. Ngunit hindi narinig ni Jonathan na ibili ng kanyang ama sa bayan na may sumpa, kaya't kaniyang inunat ang dulo ng tungkod na nasa kaniyang kamay at sinagi sa pulot, at inilagay ang kaniyang kamay sa kaniyang bibig, at ang kaniyang mga mata ay lumiwanag. Nang magkagayon, sumagot ang isa sa bayan na nagsabi, ibiniling mahigpit na iyong ama sa bayan na may sumpa na sinasabi, sumpain ang tao na kumakain ng pagkain sa araw na ito, at ang bayan ay pata. Nang magkagayon, sinabi ni Jonathan, pinagabag na aking ama ang lupain. Tingnan ninyo, sinasamo ko sa inyo kung paano ang aking mga mata ay lumiwanag, sapagkat ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 14 verses 30 to 37. Ito po ang sinasabi. Ano pa kaya kung pinayagan silang kumain ng mga masasamsam natin sa ating mga kalaban? Siguro mas marami pa tayong napatay ng mga Filisteo. Nang araw na iyon, matapos talunin ng mga Israelita ang mga Filisteo mula sa Mikmas hanggang sa Ayalon, napagod at nagutom sila ng husto. Kaya nagmamadali silang humuli ng mga tupa at baka na kanilang nasamsam. At doon mismo ay kinatay nila mga ito at kinain ng hindi inalisan ng dugo. May nagsabi kay Saul, tingnan niyo, nagkakasala sa Panginoon ang mga tauhan ninyo, dahil kumain sila ng karning may dugo pa. Sinabi ni Saul sa isang malaking pagtataksil ito, humanap kayo ng isang malaking bato at pagulungin niyo rito, at puntahan niyo ang mga tauhan ko at sabihan silang dalhin dito ang mga baka at tupa. Dito nila katayin at kainin ang mga ito. Sabihin niyo rin sa kanila na huwag silang magkasala sa Panginoon dahil pagkain ng karning may dugo pa. Kaya ng gabing iyon, dinala ng mga tauhan ni Saul ang kanilang mga baka at tupa sa kanya at doon kinatay. Gumawa naman si Saul ng altar para sa Panginoon. Ito ang unang altar na ginawa niya. Sinabi ni Saul, sasalakayin natin ngayong gabi ang mga Filisteo at tatalunin natin sila hanggang sa umaga.
Samsamin natin ang mga ari-arian nila at papatayin silang lahat. Wala tayong ititirang buhay, sumagot mga tao. Gawin niyo po kung ano sa tingin niyo ang mabuti. Pero sinabi ng pare, tanungin muna natin ang Diyos tungkol sa bagay na ito. Kaya nagtanong si Saul sa Diyos, salakayin po ba namin ang mga Filisteo? Ipatalo niyo ba sila sa amin? Pero hindi sumagot ang Diyos ng araw na iyon. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 14 verse 38 to 44. Kaya sinabi ni Saul sa mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel, magtipon kayong lahat dito, kailangan malaman natin ang nagawa nating kasalanan sa araw na ito. Isinusumpa ko sa ngalan ng buhay na Panginoon na nagligtas sa mga Israelita. Mamatay ang nagkasala kahit na siya ay ang anak kong si Jonathan, pero wala ni isa mang nagsalita sa mga Israelita. Sinabi pa niya sa lahat ng mga Israelita, tumayo kayo riyan at tatayo rin kami ng anak kong si Jonathan. Pumayag naman ang mga tao. Pagkatapos nanalangin si Saul, Panginoong Diyos ng Israel, ipaalam niyo po sa amin kung sino ang nagkasala sa pamamagitan ng palabunutan sina Saul at Jonathan ang napiling nagkasala at hindi ang mga tao. Sinabi ni Saul, magpalabunutan naman tayo ngayon para malaman kung sino sa amin dalawa ni Jonathan ang nagkasala at si Jonathan ang nabunot. Tinanong ni Saul si Jonathan, ano ang ginawa mo? Sumagot si Jonathan, isinawsaw ko po ang dulo ng patpat ko sa pulot at kumain ako ng kaunti. Karapat-dapat po ba ako mamatay? Sinabi ni Saul, oo, dapat kang mamatay. Lubos sana akong parusahan ng Diyos kung hindi kita ipapatay. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Muli, magandang gabi po ulit at ako po magbabasa para po kay Mrs. dito po sa kanyang daily devotion. At ang kanyang pong verse ay dito po sa Samuel chapter 45 hanggang 52 po. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, sumagot ang mga tao, papatayin ba si Jonathan na nanguna sa pagtatagumpay ng Israel? Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, isamang buhok niya ay hindi malalaglag sapagkat siya ay kinakasangkapan ngayon ng Diyos upang magtagumpay ang Israel. Hindi nga pinatay si Jonathan sapagkat iniligtas siya ng mga Israelita. Tinigilan ni Saul ang paghabol sa mga Filisteo, ang mga ito na may bumalik sa kanilang teritoryo, ang paghahari ni Saul at ang kanyang pamilya. Verse 47, sa panahon ng paghahari ni Saul sa Israel, nakalaban niya ang lahat niyang mga kaaway sa magkakabilang panig. Ito'y ang mga Moabita, Amoneta, Edometa, Subeta at mga Filisteo. Nagtatagumpay siya saan man siya mapalaban. Lalong kinilala ang kanyang kapangyarihan nang talunin niya ang mga Amalekita at patuloy na ipagtanggol ang Israel laban sa mga nagtatangkang sumakop dito. Ito ang anak ni Saul, ang tatlong lalaki na sina Jonathan, Isui at Melkisowa. Ang mga babae na may sina Merab at Mikal. Ang asawa ni Saul ay si Anihuam na anak ni Ahimaaz. Ang pinuno na kanyang ukbo na si Abner na anak ni tiyo niyang si Ner, na kapatid ng ama niyang si Kis at anak naman ni Abiel. Sa buong panahon ng paghahari ni Saul, naging mahigpitan ang labanan nila ng mga Filisteo, kaya lahat ng lalaking makita niyang matapang at
palakas ay sinasama niya sa kanyang hukbo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone.